Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Purihin natin dakilang Diyos at mga pangyarihang Diyos. Hallelujah! Lakasan natin mga nanay ang papuri sa ating Diyos. Halina't sama-sama tayong umawit at magpuri habang buhay o kay sayang tunay. Amen! Masaya! Masaya! Halina't sama-sama tayong umawit at magpuri habang buhay o kay sayang tunay. Purihin si Jesus! Purihin ka, Jesus! Purihin ka, O Diyos! Laging itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Purihin ka, Jesus! Purihin ka, Jesus! Purihin ka, O Diyos! Laging itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayong umawit at magpuri. Amen! Habang buhay o kay sayang tunay. Minsan pa, halina! Halina't sama-sama tayong umawit at magpuri habang buhay o kay sayang tunay. Purihin ka, Jesus! Purihin ka, O Diyos! Laging itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Purihin ka, Jesus! Purihin ka, O Diyos! Laging itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Minsan pa, halina! Halina, sama-sama tayong umawit at magpuri. Hallelujah, Lord! Habang buhay o kay sayang tunay. Minsan pa! Halina't sama-sama tayong umawit at magpuri habang buhay o kay sayang tunay, o kay sayang tunay, o kay sayang tunay. Amen! Hallelujah, Lord! Sa iyo lahat na aming papuri. And here, mga kapatid, ay yun nga, pag-aaral natin ang ilang mga katuruan niya. Vital and ika nga po ay lessons for life and living. May pagkataguri po natin ngayon, may pagkaradikal ang mga aral. Kasi po, sabi ng mga commentaries natin, ang mga turo at aral ng ating Panginoong Hesus, even way back nung nandito pa siya sa lupa, matatagurian pong counterculture. Salungat sa nakasanayan, nakagawian. Salungat sa gawi ng tao sa mundo. Pero, alam niyo po, sa katotohanan, ang bumaligtad po ang mundo, hindi po ang Panginoong Hesus. Kundi ito ang kanyang pamantayan, ito ang kanyang katuruan, hindi po natin niyayakap-yakap, di natin pinamumuhay, at sa halip ay sinasalungat po natin. Yun po ang katotohanan. So bahagi po ito, mga kapatid, sa serye natin, yung tinagurian po dito sa Matthew 5 to 7, 3 chapters lang po, mga kapatid, ha? Matthew 5 to 7 ay Sermon on the Mount. Kasi po, nung sabihin niya ito, nung iaral niya ito, nung ipahayag niya ito, nasa bundok po ang ating Panginoong Hesus. 3 chapters. Pero wika nga po ni Chuck Swindoll sa kanyang komentaryo sa
pahayag na ito ng Panginoon. Sabi niya, of all the sermons ever preached, this one stands as the pinnacle of sermonic perfection. Kung meron daw po tayong may tuturing na talagang ang husay na mensahe, pinakamagaling na mensahe, perfect, sermonic perfection, ito po, yung Sermon on the Mount. At patuloy niyang sinabi, each facet of the sermon sparkles like an exquisitely cut jewel, flashes of truth glinting from it with almost blinding brilliance. Naku, napakayaman po ng pagbibigay pansin ni Chuck Swindoll sa mensaheng ito na nakatala sa Matthew 5-7. At sinasabi po, in only 15 minutes, mababasa nyo na po yung kompletong yun, 3 kapitulo. Pero sukdang napakayaman po ng nilalaman at marami na pong mga na-inspire na mga mensahe afterwards hanggang sa atin ngayon, including our series, may tuturing po natin. Ang dami na pong itinuro, ang dami na pong ginawang mayamang pag-apply ng mga katuruang ito sa ating kasalukuyang pamumuhay. So, panimulang pagpansin muna, no? Initial observations, bago po yung paglunsad natin sa pinaka-sermon. Balikan po natin chapter 5, verses 1 and 2. Ito, sineset po dito yung senaryo. Anong nangyari? Now, when he saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him, and he began to teach them, saying, at uno na po dito, mula sa verse 3 hanggang 12, yung pong sabi niya ay Beatitudes. Ang commentary po ni Warren Wiersbe naman dito, tinawag po niyang Beatitudes, beautiful attitudes. Beautiful attitudes. Magandang mga saloobin, mga kagawian, naging bunga po ng pagkakaugnay kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. By the way po, sa kabuuan niya, chapters 5-7 Matthew, hindi po ito magiging gamit na suporta dun sa paano ka maugnay kay Kristo. Yung sabi niya, halimbawa yung Beatitudes, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Hindi po ito magiging paraan ng kaligtasan natin. Meron ka ng kaugnayan kay Kristo at ito ang binubunga sa iyong buhay kahit sa araw-araw. So, bilang mga Kristiyano, ginawang matuwid na ng ating Panginoon Diyos, pinatawad na at nilinis sa kanyang mga kasalanan, ito na ang paglulunsad ng buhay Kristiyano mo. Yan. Yan po yung makita natin dyan in general. So, pansin lang po natin lang mga bagay sa setting. Una po, makita natin, wika ng verse 1, when he saw the crowds, he went up on a mountainside. Nung makita daw po niya ang masa ng tao nakapaligid sa kanya, para bang kita niya, merong inaabang-abangan. Merong dahilan kung bakit kahit sa lugar, kahit kailan, mula po nung siya po ay magministeryo sa lupa, sinusundan-sundan siya ng maraming mga tao. At bawat isa, practically, meron pong inaabangan na mangyayari sa kanya, bunga ng nandun kasi ang Panginoong Sus. So when he saw the crowd, sabi niya, he went up on a mountainside. Ang pagtuturo po niya, hindi po sa loob ng isang lugar katulad dito sa atin, hindi po sa isang coliseum, hindi po kung saan lugar na may kulong, kundi nasa labas. Mga kapatid, this reminds us na kapag tayo ay sobrang nag-aakala o pag-aakala lamang na tayo mula nung makakilala kay Kristo ay pangloob lamang ng simbahan, medyo hindi po kompleto sa ating kamalayan yung bagay na yon. Kailangan po si Kristiyano, sabi nga ng Panginoong Hesus, in the world but not of the world. Nandito pa rin po tayo sa lupa, mga kapatid ko sa Panginoon. Hindi pa po tayo inaalis dito sa lupa. Hindi yung, halimbawa, tinanggap ko si Kristo ang aking Panginoon ngayon at gusto ko ng malulahating buhay, di dapat punta na ako sa langit, maya-maya. Hindi naman ho ganon. Tama po.
Di naman tayo ganong pagkatanggap kay Kristo, namatay na tayo, langit na kagad. Nandito pa rin po tayo sa lupa. Pero wag po natin ikulong ating sarili doon sa pag-akala na ang lahat ng ating gagawin na matapos makakilala kay Kristo, pang-simbahan na lamang. Ang simbahan po ay ahensya ng Lord para sa paghayo. Upang sa gayon, yung katuruan ng Panginoon Diyos natututuhan dito sa loob ng simbahan, ilalabas. Bahagi po yun ng ating buhay Kristiyano, mga kapatid ko sa Panginoon. Itong pagtitipon-tipon natin ganito, linggo halimbawa ng umaga sa ating mga panambahan, isang deklarasyon nga po, maminsan-minsan nagagamit natin sa benediction, sinasabi natin, we have entered to worship, we will now depart to serve. Ang isang binubunga po ng pagsamba, katulad nito, paglabas po natin dyan, ay makikita na yung bunga ng pagkaugnay natin sa ating Panginoon. So, una pong obserbasyon. Pangalawa, mga kapatid, ang sabi pang patuloy ng talata, he went up on a mountainside and sat down. Mahalaga din daw pong obserbasyon yon ayon sa mga eksperto natin sa pag-aaral ng Biblia. Kasi po, ugali daw po nung kanilang kapanahonan, yung mga Jewish rabbis, yung mga nagtuturo sa kanila, no, mga Hudyong Rabi, patayo po pagka nagtuturo. Patayo. Tulad ko, ngayon, halimbawa, nakatayo po ako sa inyong harapan. Parang ganun daw po. Ngayon, sa church history po, dumating sa punto, sa pangunguna po ng Roman Catholicism, paupo naman. Paupo. So, kasi po, halimbawa, mula sa kanilang pinakapuno, ang Papa, meron po tayong tinatawag sa Katolisismo na papal or papal ex cathedra pronouncement. Ang ibig sabihin po nun, anumang ipahayag ng Papa sa pag-upo niya sa kanyang papal seat, ang Papa lang po ang makaupo doon. Anumang deklara niya, inaangkin po, yun ay galing sa Diyos mismo. At wala pong pagkakamali, and so susundin po yun ng lahat ng mga sumusunod sa Roman Catholicism sa buong mundo. Extra cathedral pronouncement. Nakaupo po yun doon. Naalala ko nung nagtuturo ako sa seminaryo, nabibiro ko ng mga estudyante, ang hirap naman itong trabaho ko. Sabi ko, nagtuturo na ako, nakatayo ako. Samantalang kayo, nakikinig lang, nakaupo. Sarap ng buhay niya. Pinahihirapan niyo ako, ka-lecture dito, nakatayo pa. Paupuin niyo naman ako. Pero alam niyo po, sa likod nito, mga kapatid, meron sinasabi si Lord. Ang punto rito, sinasabi ni Lord, I want to sit down because I want to be approachable still. Gusto kong maging malapit pa rin sa inyo. Gusto kong abutin pa rin kayo sa anumang kalalagayan ninyo. Yun po yung significance ng, sabi niya, he went up on a mountainside and he sat down. Mga kapatid, kung ang feeling natin ay may mga karanasan tayong kinakaharap na para bang iniwanan na tayo ni Lord, kinalimutan na niya tayo, malayo na siya sa atin. Pero kung talagang susuriin natin at magpapakatotoo tayo, tayo po yung lumalayo eh. Hindi po siya. Ang sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Ang sagot natin na, opo, Panginoon, magtitiwala po ko. Alam ko po, katabi ko kayo lagi. Sinasamahan niyo ako. So sabi niya, he sat down. And then, patuloy pa, his disciples came to him and he began to teach them. Sabi po niya, he began to teach them. You know, sa pinagkatiwala ng Panginoon, mahaba-habang panahon ng pangangaral, preaching, I am very much convinced sa binabasa ko pong mga aklat sa preachings and all, na nagsasabi po, yung pangangaral, may kakasama po laging pagtuturo. Hindi lang po ako ngak-ngak lang nakak-ngak-ngak dito para sa inyo. Hindi lang po ako para magpatawa sa inyo. Hindi lang po para husayan ko ang delivery ng sinasabi kong sermon. Pero kung wala kayong ibabaon na narinig na mensahe, wala pong dating sa inyo, wala akong na-accomplish. Nagsayang lang po ako ng oras at sinayang ko lang po ang oras ninyo.
So the matter of fact, mga kapatid, it's one thing to deliver, and yet it's another thing to teach. Sa likod ng pangaral, meron pong pagtuturo. And I pray to God, sa linggo-linggo natin pagsasama-sama, meron po talaga tayong natututuhan mula sa pinapahayag ng Diyos sa Kanyang salita. And last observation dito sa pambungad, sabi nga po niya, and he began to teach them saying, at inisaysa po niya, blessed, 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 blessed. He blessed the people. Instead na rebuke niya, instead na pagalitan niya, instead na kung ano pang gagawin niya, negatively, hindi po. Pinagpala niya. Pinagpala niya. Nirecognize niya na kapag ang isang individual ay nagkaroon ng kaugnayang personal kay Kristo na kanyang Panginoon tagapagligtas, maranasan niya ang hindi niya basta maranasan sa buhay sanglibutan. Blessed, sabi, pinagpala, masaya, ika nga. And with all those observations, sige po, magsimula na tayo, mga kapatid, na mag-aral. At ang unang pag-aaralan po natin sa mga tinuro ng Panginoong Hesus dito, gumamit po siya ng dalawang paglalarawan o paghahambing. At yun makikita natin mula sa verses 13 hanggang 16. Particularly, verse 13 at saka verse 14. Sabi niya, you are the salt of the earth. Sa verse 14, you are the light of the world. Asin ng mundo, ilaw ng sanglibutan. Yan, paghahambing. At isang magandang paraan po, at simpleng-simpleng paraan mga kapatid, and very, very effective na gamit niya sa pagtuturo, gumagamit po siya ng metaphors, paghahambing, paghalimbawa, paghalintulad. So katulad kayo ika ng asin, katulad kayo ng ilaw. Yan. So tingnan po natin to mga kapatid. Very relevant. Napapanahon po, mapag-aralan natin ang katotohanan ito. Pansinin natin yung mga talatang iniukol po natin sa pag-aaral. Una po, sabi niya, verse 13, you are the salt of the earth, you are the light of the world. Ang tinutukuyan po ng salitang you dito, yung kanyang mga alagad. Ito po ang masa, sumusunod sa kanya. Pero, kumbaga po, binukod niya. O kaya, di ba, umakyat sa bundok, sumunod po yung mga apostol niya. At doon po, ika nga ay tinuruan niya, pinahayag niya ito. At obserbahan po niya ito. You, nakalalamang po, plural. Ibig sabihin, kung 12 sila, 12 ang ina-addressa niya, kausap niya. Pero, bago po tayo tumingin doon sa pagiging plural o pangmaramihan ito, totoo po ito pang individual. Totoo ito kung 12 sila, totoo ito sa una hanggang ika-12 alagad, kay Pedro, kay Juan, kung kanino man sa 12 alagad, nakaharap niya, kausap niya, totoo ito. You, sabi niya. So, you individually and you corporately or as a group, you are the salt of the earth. You are the light of the world. Tuwirang pahayag po, mga kapatid, tingnan mo ang iyong katabi sa harap at likod, kaliwat kanan. Magtinginan nga po kayo. Yan. Yan. Ang nakikita po ninyo sa inyong kaliwat kanan, harap at likod, yun. You. You. So wala pong etsapuera dito, mga kapatid. Yung meron ng kaugnayang personal kay Kristo ng Panginoon tagapagligtas, kasakop po dito sa you. You. You! Pag hindi pa naman. And then, pansinin pa po natin, sa sentence construction, mahalaga po yun sa grammar, lalo na sa wikang Grego, kung saan sinulat ang bagong tipan. Sabi niya, you are. Sa grammar po, sa mga pamanahon, simple present tense. At ang pahayag po sa likod ng pagiging simple present tense, ito pong sinabi niyang, you are the salt of the earth, you are the light of the world. Nang sinabi niyang, ito ay in simple present tense, deklarasyon, paghahayag. At ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? Pagka sinabi pong deklarasyon, parang ganito, ikaw, kayo ay mga asin, ilaw ng sanglibutan.
Hindi po yung magiging asin ka pa lang. Hindi yung magiging ilaw ka pa lang. By the moment that you have received Jesus Christ as Lord and Savior, you must accept the fact. Gumaganap ka na ng papel tulad ng isang asin at ng isang ilaw. Ikaw, kayo, ay asin ng mundo, ilaw ng sanglibutan. Hindi po yung sana all. Sisimba-simba ka. Hindi ba malinaw sa iyo yung pagiging asin at ilaw? Yan. Mahalaga na yung linawin ngayon yan. Because in simple present tense, ulitin ko po, it is a declaration, kapahayagan. Tanggapin mo o hindi, ito po'y totoo. Ikaw ay gumaganap na bilang asin at ilaw ng sanglibutan. Pagkatapos po, makita natin, sabi niya, you are the salt of the earth, you are the light of the world. At ang salitang ginamit po dito, synonymously, yung hindi po yung lupa, hindi po yung earth as in, kundi yung tao, yung sangkatauhan. Kayo ay asin ng mundo, kayo ay ilaw ng sanglibutan, sabi niya. And by way of application, gusto pong ipaalala sa ating lahat, yung ano ba yung pwedeng ituring nating mundo natin? From the closest in our relationship, una sa pamilya. Na-apply po ito. Ikaw, kayo ay asin ng inyong pamilya. Sa simbahan, ikaw, kayo ay asin ng inyong simbahan. Sa komunidad, ikaw, kayo ay asin ng barangay ninyo, neighborhood ninyo, hanggang sa palawak ng palawak, hanggang sa sako po ang kabuuan ng mundo o sanglibutan. You are the salt of the earth, you are the light of the world. Now, para po makita nating malinaw, mga kapatid, yung ano bang tinutumbok talaga nito, bakit na iniaaral ito gamit ang dalawang pag-ambing sa kanyang mga tagasunod. We must answer the question, ano bang totoong nangyayari? Ano bang kalagayan talaga ng mundo? What is the plain truth about the world? Magbukas po tayo ng ating Biblia sa 1 John. At meron dalawang bahagi po rito na ating babasahin in answer to that question. 1 John 5:19, and then balik tayo sa chapter 2, 15 to 17. 5:19 muna, 1 John. Nandiyan po sa bandang likod ng ating bagong tipang Biblia. Ang wika po rito, mga kapatid, we know that we are children of God and that the whole world is under the control of the evil one. Anong description dito? The world is under the, ano po? Yan. Malungkot na katotohanan. Under the control of the evil one. Or, in other words, domain, sabi niya. Back in chapter 2, verses 15 to 17. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, yan, pansin niyo po yan, the cravings of the sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. Meron pong paglalarawan, meron pong pagbanggit, anong klase na mundo ang ginagalawan po natin, mga kapatid ko sa Panginoon. In other words, sinasabi po ng mga talatang ito, kaaway natin ang mundo. The world is our enemy. By the time you have accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, makikita na po nila kasi ang pagsasaayos ng Diyos sa ating mga buhay, even habang nandito tayo sa lupa,
meron pong ordering of things, ika nga sa nangyayari sa ating buhay, makikita yun ng mundo. Dati kasama tayo sa toma-toma dito, dati gala dito, gala doon, kung anong pinagagawa natin. Pero nauna na tayo kay Kristo, binago niya ang ating buhay, 2 Corinthians 5:17, at sisimula na po yan. Lalait-laitin na tayo niyan. Yan. Si banal na Hasin. Yan. At kung sino pa, ha? Si born again Elmer. Yan. Ganyan po, mga kapatid. Ganyan po. The world is our enemy. Hadlang po sa landas ng paglalakbay kasama ng Diyos. Kung magkagayon po, mga kapatid, ano ang aasahan natin mula sa mundo bilang tunay na tagasunod ni Kristo Jesus? Puntahan naman natin yung Gospel of John. Gospel of John. And again, dalawang bahagi ng Book of John ang ating babasahin. Gospel of John, ang una po, mga kapatid, chapter 15, verse 20. Chapter 15, 20 ng John, wika niya, "Remember the words I spoke to you. No servant is greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you also. If they obeyed my teaching, they will obey yours also." Okay sana, no? Balanse. Pero, eto nga po kasi, nilalarawan ang kalagayan ng mundo. If they persecuted me, the Lord Jesus told His disciples, they will persecute you also. Talon tayo sa next chapter. Chapter 16, ano pong talata naman ang babasahin natin dito? Verse 33. Verse 33 po yan, di 23. Mali yung pagka-type ni Pastor Willie dyan. "I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world, you will have," basahin niyo po, trouble. Pero ang kasarapan, tinatapos ng Panginoon kanyang salita dito, "But take heart, I have overcome the world." Sa mundong ibabaw, mga kapatid ko sa Panginoon, ulit-ulitin po natin, ganito po ang pwede nating asahan, harapin. Ito po ang katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos sa sanglibutan. At kung babalikan po natin yung ating source ng ating mensahe, Matthew chapter 5, abay yung unang talata dyan, bago verse 13, 11 and 12, sabi niya, "Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you." At pansinin niyo po yung justifying phrase, "Because of me." Dahil sa akin. Ibig sabihin po nito, tuwirang salita mga kapatid, kumbaga tumitingin ka sa salamin, ang nakikita mo yung reflection mo. Kaya bago tayo pumunta rito, naggayak tayo, di po ba nagbihis tayo, yung mga nanay at mga misis na, nag-makeup at talagang nagpagandang mabuti kasi Mother's Day, sinasama natin sa ating pagdiriwang. So kailangan gayak talaga. Ano man nakikita mo sa harapan mo, sa salamin, ganun ka. Kapatid, i-apply natin ang punto rito. Pagharap mo sa salamin, nakikita si Kristo sa iyo. You reflect the image of Christ. Kaya yung Christ-likeness, yun po yun. At paano mangyayari yun? Una, meron ka ng personal ng kaugnayan kay Kristo. Kaya pwede mo siyang irepresenta sa mundo. Gawa mo, salita mo, etc., etc., Kristo ang nakikita. Yan po yun. Because of me. Nilalait ka. Pagsasalitan ka ng masama, mabuti kang tao sa pagharap, pagtalikod kung ano nang ginagawa sa'yo. Yung martes dyan, tsaka yung kung ano pang mga basing dyan, lumang uso na po yan. Panahon pa po ng ating Panginoon, nandyan na po yan. Nandyan na po yan. So, pinakikita lang po, mga kapatid, dito, yung ating pwedeng harapin sa mundong ibabaw. Persecution and tribulation. Siya nga pala, isisingit ko na rito, nakalimutan ko po kanina, pagbati sa ating mga mothers and wives. Mga kapatid, makikiusap po ko sa ating pamunuan sa konseho. Sa last Sunday na po tayo mag-meeting para mabigyan natin
puwang oras ang ating mga nanay at mga misis sa araw na to. Kung ayaw nyo ng pakiusap, utos ko na po yun. Yan. Okay? Ex cathedra pronunciation. Ngayon, again, tanong natin, bakit ganun ang pwede nating asahan sa mundo, mga kapatid ko sa Panginoon? Kasi po, again, sa kaisipan po ng ating mga nag-aaral ng Biblia, kinokopya ko po lamang sila, dalawang pwedeng dahilan sa likod nito. Ang una po, sa malawak ang tingin. Sa malawak ang tingin. Ma-imagine natin, ang mundo nasa yung kandungan ng dyablo. Hineheli-heli siya, nilalaro-laro siya. Yan po yung mundo. Yan. Kung ano masarap sa iyo, binubulong ka ng dyablo, tikman mo to, iba ito, etc. Kung anong napanood mo, subukan mo yan, order ka na. Yan, hineheli-heli ka niya. Ganyan po ang kalagayan ng mundo. Nasa kandungan ng dyablo. At alam nyo naman, bunga po noon, pangalawa, napupuot na ang mundo kay Kristo. Ayaw ng mundo ang mga estilo ng Panginoong Hesus. Ikaw naging Kristiyano. Ikaw naugnay kay Kristo. Kaya andyan po, pain dito, pain doon ng mga tukso, ng mga pagsubok. Yan. At kung ikaw'y bibigay, talo na. Yan po yan, kapatid ko. So moving on. Kung ganito po ang mundong ginagalawan, ang tanong na kailangan sagutin ang totohanan, what kind of people should we be? What kind of people should we be as we live in such an environment? Kumbaga po, this world is in a process of decay. Nabubulok ang mundo. This world is also enveloped in spiritual darkness. Nabubulagan ang mundo. At kapag ka po tayo siyang-siya pagkakaupo sa dilim, hindi lang tayo mabubulag sa katotohanan. Napapaigkas tayo pagka may narinig tayong katotohanan at tayo natin basta tanggapin. Napapaurong tayo pagka nakakarinig tayo ng ito ang totoo, ito ang tama. Dahil po dyan, what kind of people should we be? Sabi niya, verse 13, you are the salt of the earth. Verse 14, you are the light of the world. Himayin pa natin patuloy ang mga talatang ito. Ang hamon po niya, sa tuwirang salita, mga kapatid, we must give the world a better taste of salt. Kung ang asin po'y maalat, ay talagang patikim natin sa mundo, maalat nga talaga ang asin. At kung ikaw ang asin, alatan mo. Alatan mo ang mundo. Hawaan mo ng bisa ng pagiging asin mo. At pagkatapos po, let us give the world a closer look at the light. Magliwanag ka kung sa kanilagay ng Panginoon. Alam niyo kung tutusin po, at iuwi po natin mensahe ito, mga kapatid ko sa Panginoon. Pakaisipin mo mabuti. Sa iyong kinalalagyan, sa iyong kung saan ka nakatira, kung saan barangay ka nasasakop, do you realize that gamitin natin yung karaniwang salitang Pilipino, maswerte yung barangay dahil may Kristiyano doon. Pinagpala po yung Tumana, pinagpala po yung kung anong barangay ka naroon o saan ka manggaling, sa Malanday, wherever. Dahil nandun ka, pinagpala po yung barangay na yan. You are a blessing from the Lord to where the Lord put you. Ganun po dapat ang ating pananaw. Huwag po tayong basta lang judgmental sa mundo. Mga tao, mga lasinggero yan, wala nang ginawang buti yan. Talagang, anong aasahan mo dyan, mga kapitbahay na yan. Pag nag-iingay na po, ay, naku talagang,
Hinay-hinay lang. Nanggaling ka rin doon sa estilo ng buhay na gano'n. But now that you are a salt and a light of the world in your community, blessing ka dyan. Blessing ka dyan. Ang masakal pa alin ba ang mas nababalita natin? Ang isang ginugusto po namin, tiyempuhan nga lang, pinapanood namin ni ate na sa TV, yung meron pong, reality show na good news. Ang kanilang pong pinakikita, yung magandang mga balita, yung mga nangyayaring magaganda. Hindi po yung masama. Hindi po yung mga nagkasigawan lang nagkagit-gitan lang sa traffic, barilan na. Hindi po yung hindi lang, nag-away lang po silang mag-asawa, hinalay na yung kanyang anak. Naku, talagang, yeah. Pero ito po, magandang balita. And I would like to believe, kasi may Kristiyano doon. Ulitin ko, para sa iyo, kapatid ko, kaya ka nandyan bilang pagpapala. You are a blessing to where the Lord put you. Yan. So, balikan natin verse 13. Una, sabi niya, you are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. Yung mga dalubhasa po natin nagsasabi, hindi naman daw talaga nawawalan ng alat ang asin. Liban na lang na nako-contaminate ng ibang mga chemicals o mixture. Pag nahaluan po, tatabang. At pag tumabang na po, wala na yung alat niya, kahit na hitsurang asin pa rin siya, katulad sa Dead Sea area, sa Middle East, puting-puti po yung mga asin doon. At kahit na nga po, na-maintain nila yung kaputian nila, pero palibasa ay na-contaminate ng mga chemicals na wala po yung kaalatan nila, kapatid, wala na pong kabuluhan. Hindi na po asin. Alikabok na lamang siya. So, tatapak-tapakan na lang po ng tao. Pero alam nyo po ba, as per study, pinakikita po, lalo na sa panahon daw po ng mga ating Panginoon, one of the common precious commodity, asin. Napakahalaga daw po ng asin sa kanilang panahon. Do you know, mga kapatid, na ang asin po ay parang pera. Pera, pambayad po. Yung medium of exchange. Yung pong mga sundalong Romano, pagka sila po'y nagsisilbi sa kasundaluhan ng Roman Empire, ang pambayad po sa kanila asin. Sergeant Gun, ito ang upa mo, isang bag ng asin. Mahalaga kasi. Mahalaga siya. Ganon po siya katindi. Tapos, ito po, nangunguna pa rin po ang asin sa kanilang panahon na karaniwang pang-preservative. Ang hindi masyadong gamit natin salita ngayon, gamit na ng salita ngayon, yung buro. Pero, alam niyo po, ang asin pamburo. Ano yung buro? Anong nagagawa ng buro? Para po ma-preserve. Halimbawa, isda. Sina Pedro, Juan, mga mangingisda po yan. Alam po nila sinasabi ng Panginoon, ganun ka-common yung kanya pong metaphors. So, ahasnan po nila yan yung isda para magtagal po. So, hindi yung pagkahuli mo, kung hindi mo buburuhin o ahasnan, mabubulok po yan. Masasayang lang. Sa mga karne, ganun din po. Yung pagtatapa and all, yan. Kailangan po ng asin dyan. At ikaw, katulad nun, pang-preservative dito sa mundong nabubulok. At sa karniwan po, asin gamit po adding flavor, pampalasa, panimpla, pampasarap. Ang ayaw na ayaw natin ngayon, pagka tayo nagkakasakit tapos ma-hospitalize, yung pagkain sa hospital, bland. Pagkain sa hospital, walang kalasa-lasa. Kasi nga, kailangan para
unti-unti kang sumigla, gumaling. Hindi yung kagad-agad, pagka-opera sa gusto mo, asin lang kagad. At meron pong mga pagkakamali naman ang gamit sa asin. May sugat ka, aasinan mo, naku po. O kaya, dagdagan po ng sili yun, delikado ka. So, ganun po yung asin, kapatid ko. Napakahalaga. O yung, may bahagi din po rito by way of application, sabi niya, if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. I-apply natin to sa evangelism. Yung katuparan ng ating tema for the year, trusted to a task. Ang idea ganito po, mga kapatid. Imagine nyo sa mga restaurant, sa lugar kainan, diyan sa lamesa, na kung saan dudulot po yung in-order nyong kakainin, meron po yung mga lalagyan, salt shaker. Alam niyo yun, yung maliit na, tapos may butas-butas po siya. Yung iba naman, paminta at kung ano pa, ayan. Ang gamit po nun, pagka, eto na, titimplahan mo, yung in-order, yan, bubudburan mo ng asin. Para ang asin pakinabangan, kailangan ilabas siya doon sa kanyang salt shaker. Kapatid, anong sabi natin? Huwag kang mabuburo dito sa simbahan. Pag akala mo yung paglilingkod kay Lord, puro simbahan na lang. Wala nang paghayo-hayo. Delikado. Yung asin na yon, walang gamit. Sayang lang. Tapos, di ba, mga nakaraan, kala natin, sana hindi matuloy. And I pray to God, hindi matuloy. Ba, i-importa tayo ng asin? Hindi ko ma-imagine. Palibot isla tayo, no? Palibot tayo ng karagatan, tapos walang asin. At imagine po nyo, sa parallelism nito, may mga Kristiyanong tinatawag ang Pilipinas. Tawag natin ay Christian country in the Far East, the only Christian country. Tapos, hindi nagbibigay ng alat sa mundo. So, yun po yun. Ito, verse 14 naman. Ang sabi ng verse 14, you are the light of the world. Naalala niyo, nung bata pa tayo, tinatawag nating Sunday school, merong awit pambata dyan. Naalala niyo po ba yung awit pambata? Ang sabi po, ang munting ilaw ko, pagliliwanagin. Sige po, ang munting ilaw ko, Bakit walang kabataan kumakanta? Palibasa, hindi nyo na alam yan. Sa gitna ng mundong madilim. Second stanza. Hihipan ng dyablo, hindi pagliliwanagin. Hihipan ng dyablo, hindi pagliliwanag. Kami lang ni nanay kumakanta. Parang sinabi nyo, kaedad ko na si nanay. Bira naman kayo. Kapatid, yung second stanza, interesting eh. Sabi niya, hihipan ng dyablo o hindi. At sa totoo lang po, ihip dito doon ang ginagawa ng dyablo sa ilaw mo. Pero palibasay nagliliwanag pa, palibasay may langis at umiilaw pa, kahit anong ihip ng dyablo, nakasindi pa rin yan. Si Kristo nakikita sa iyo, kapatid ko. Paalala. Pansinin niyo to. Kapag pusikit ang dilim, yung nakaharap na sa yung ganyan, malapit na sa mukha mo yung kamay mo, hindi mo makita-kita pa, pusikit ang tawag, pusikit na dilim. Kapag pusikit ang dilim, hindi lang yung wala kang makita, makaliligaw pa ito sa iyo. Basta madilim. Loss of vision, loss of direction. At maraming Kristiyano, nagke-claim na Kristiyano, paano nagagawang naliligaw? Walang direksyon. Samantalang siya mismo ay ilaw. Ang tanging katapat ng kalagayang yon, liwanag. Liwanag. The one primary function of light is
to dispel darkness, magtaboy ng kadiliman. Di po ba? At kapag ka po lumilitaw ang liwanag sa buhay, ang mga gusot, ang mga salimot ng ating buhay at kalalagayan, mahahawi po yan at makikita nating malinaw ano ba talagang ginugusto ng Lord para sa atin. Kung bagay naglalakad tayo at nakapasok sa isang madilim na kuweba, hanggang sa malito na tayo, hindi natin lang paano lalabas. Pero pagka kahit na maliit na sinag lamang ng liwanag at sinundan natin yon, maaaring yon ang lagusan palabas. Because even that simple and small light will guide us to freedom. By this we learn that there is no darkness so thick that Christ's powerful light cannot penetrate it. Ano pong sabi ng Panginoong Hesus mismo sa John 8:12? I am the light of the world. Pansinin niyo po, sabi niya, I am, John 8:12. Sabi dito sa Matthew 5:12, you are the light. Sabi niya, ako ang ilaw. Ngayon sinasabi ko naman sa inyo, kayo ang ilaw. Merong pareho na sinasabi ang Panginoon, kung anong kalagayan niya, kung ano siya, ganun tayo. At dito tayo magsasabi talaga, it's a privilege and honor. It's a privilege and honor. Mga kapatid, yung pong kalalagayang yon, hindi tayo pwedeng magkumparahan. Sasabihin mo sa akin, sana all Christians ay light. Hindi po kasi deklarasyon na nga ilaw ka. Ilaw ka. Hindi ka magiging ilaw pa lang. At pansinin niyo po rito, sabi ng mga talata, sa verse 14, 14, a city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Natutuhan ko kay Teacher Rod ito yung tamang bigkas. Bowl. Pagka daw po bowl, yun yung upuan doon sa CR. Bowl. Pagka bowl, yung sa hapagkain na naman. Yan. Kaya dito po bowl, hindi bowl. Bowel. Yan, mga ganyan na. Dito, bowl. So sabi po niya, neither do people put a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. Kumbaga sa isang bahay, lahat. Kung sino man ang naroon, pare-pareho po tayo, may ilawan, maliliwanagan. Kung magkaminsan, sa totoo lang, pwede nating imaginein, meron pong talagang gustong-gusto, may ilaw, maliwanag. Meron naman, parang ayaw nilang sobrang liwanag. Meron naman sa atin, kung may ilaw, okay. Walang ilaw, okay lang. Ganun po. Pero ang sabi po rito, everyone. Everyone. Tingnan yung pakinabang nun, no? Lahat na nakapaligid sa atin, maliliwanagan, may ilawan. Interesting. And then, mga kapatid, verse 16, in the same way, let your light shine before men, magliwanag. Kahit na maliit lang, kahit na simple lang, hindi ka naman strobe light, hindi ka naman searchlight, hindi ka naman para bang katulad ng green light na tinutok po sa PSG ship natin ng mga inchik na yan. Patawarin ako. Nakabulag pansamantala sa ating mga ika nga po'y nandun sa barko. Pambihira yan. Hindi ka man ganon.
Simple ka lang. Pero kung saan ka naroon, magliwanag ka. Ang punto po, magliwanag ka. Magliwanag ka. And then, patuloy niyang sinasabi, so, that they may see your good deeds. Ano po ang ginagawa ng ilaw? Magpapakita po yan. Pagka may liwanag, makita po ang mga nangyayari. Ano pong pwedeng sakupin ng, sabi niya, that they may see your good deeds. Ano yung good deeds? Ulit po, itong mga papahayag na ito ng Panginoon Jesus, hindi po yung paraan ng kaliligtas natin. Ang posisyon po dito, ligtas na tayo. At itong bubungan nito, itong makikita to. Pagka nagliwanag, ito yan. Yan. At dahil po doon, sabi, that they may see your good deeds. Suma total, ang tinutukoy po dito, sabi natin, every visible manifestation of our lives resulting from our connection with Jesus Christ the Lord, yung pong how or what we say, how we live, how we treat each other, how we react on trials, the consistency of our faith, everything. Yun po yung good deeds. Kasi po, pag naunay na tayo kay Kristo, tiyak, sabi magbubunga. Magbubunga, John 15. At ang ika nga po ay lundo nito. Sabi niya, that they may see your good work, good deeds, and praise your Father in heaven. Praise your Father in heaven. Ang layon po ng lahat ng ginagawa natin bilang tagasunod ni Lord Jesus ay magbigay kalwalhatian sa ating Diyos. We are to make Him great and honor Him by the way that we live our lives. Kinakailangan po nating ituro siya. We are to point to Him as the source of excellence, blessing, truth, beauty, justice, name it. Siya. Siya. Kanya. Hallelujah. At mga pinakaibig, God intends us to penetrate the world as salt and light. Let us be as what we are. Let us shake and let us shine. We are trusted to a task, remember? And let me close with this statement. Sabi nga ay, Tagalog ay paglalagom. Our good works and our godly living, resulting from our changed lives, will impact others and open up the door for their lives to be changed as well and become God-glorifying disciples of our Lord Jesus Christ. Let's pray. Panginoon, patuloy po namin binubuksan ang aming mga diwat kalooban sa iyong mga aral. At sa simula po nga nitong serye na ating bubuksan sa 2 sunod na buwan. O Panginoon, gusto naming matuto pa tungkol sa iyo, para sa iyo, at sa kalwalhatian ninyo. Kaya Panginoon, inaangkin po namin buong kasiglahan, talagang kukusain namin magtungo sa iyong lugar sambahan, magkasama-sama at mag-aral. Salamat po sa privilege in Jesus' name. Amen.